Ang sabi ni former President Duterte, kahit ako nadidinig ko yan kapag lumaban ang suspect, patayin. Sinabi ba niya yun? Yes. Sinabi mo. Yes or no? Sinabi. Okay. Pag ako tinanong mo kung mali ang sinabi niya, ang sasagot ko, hindi mali. Kayo, tanungin ko, may mali? Acceptable naman, sir. Acceptable. Siyempre, kung kriminal yan, lalaban, anong sabihin mo? Thank you. Self-defense. Colonel, kasi kanina pa ito natatanong siguro nakatatlong time na ito, no? Total, sinabi nyo naman kanina sa amin na no holds barred yung mga question. So, may viewer ako dito na natatanong kung ano yung opinion nyo about EJK. Extrajudicial killing. Okay. Ayos ako ng tayo. Medyo bigat yan. Kanina pa kasi siya, sir. Nakatatlong ano na siya. Extrajudicial killing. Simula natin kay former President Duterte. Itong ating panayam ngayon, wag na lang natin, alisin natin yung panayam, gawin na lang natin, hindi. Parang kasi ako yung ini-interview, tinatanong niyo ako, ano. Gawin na lang nating open forum para mas maganda. No. Para malaman din yung opinion ninyo. Ang sabi ni former President Duterte, kahit ako nadidinig ko yan kapag lumaban ang suspect, patayin. Sinabi ba niya yun? Yes. Sinabi mo. Yes or no? Sinabi. Okay. Pag ako tinanong mo kung mali ang sinabi niya, ang sasagot ko, hindi mali. Kayo, tanungin ko, may mali? Acceptable naman, sir. Acceptable. Siyempre, kung kriminal yan, lalaban, anong sabihin mo? Thank you. Self-defense. So, walang mali sa sinabi ni former President Duterte na kapag lumaban, patayin. Ako magtatanong sa inyo. Kapag pinatay ng pulis ang suspect na hindi lumalaban, tama o mali? Mali pag yun mali. Inuutos ba ng presidente yan? Hindi. Inuutos, hindi. Masyado naman kayo, simple yan. Hindi niya inuutos. Wala siyang naman. direct, wala siyang Ang sinabi utos sa... niya, pag lumaban, patayin. Walang mali sa utos. Pag ang pulis, yung suspect, hindi naman lumaban, pinatay, tama o mali? Ang sagot, mali. Inutos pa ng former president yon? Hindi. Wala siyang sinabing gano'n. Hindi. O anong mali ni former president doon? O para maging malinaw sa iyo ang issue, may extrajudicial killings pa. Killings with S. Madami. Totoo yun. O, bigyan kita isang example para maging malinaw sa iyo. Si Kian de los Santos, alam mo yon? Di ba nakuha ng video, buhay? Pinatay ng pulis, di ba? Kinasuhan ng pulis. Na-dismiss ang pulis. Nakulong pa po. Nakulong ang pulis. O, tanungin kita ngayon. Kung nakialam si former President Duterte, makukulong ang pulis, hindi? Kung nangyayam siya, hindi siya makukulong. Kung nakialam si President Duterte, hindi makukulong ang pulis. Tama? Tama. Okay na yung sintin niya ba? Yung pulis? Hindi. O, sino ang mali? Yung pulis o si former President Duterte? Yung police. O, pinanagot ng batas. O, bigyan pa tayo ng halimbawa. Si Jimboy, nabotas. Pinatay ng pulis. Kinasuhan ng pulis. Na-dismiss ang pulis. Nakulong ang pulis. Nakialam ba si former President Duterte? Hindi rin. Bakit siya hindi nakialam? Kasi hindi niya utos yun. So, meaning, doon sa issue ng extrajudicial killings, simple natin. Ang utos ni former President Duterte, pag lumaban, patayin. Tama yon. May extrajudicial killings ba? Sa parte ko, naniniwala ako, mayroon. Kinonsinte at tinulungan ng ba ni former President Duterte yung hindi sumunod sa utos niya? Hindi. May nabalitaan ka bang na-dismiss ang kaso? Dahil nakialam ang former President Duterte? Wala. O, ibig sabihin, doon sa usaping extrajudicial killings, maging patas tayo. Kung ako nag-utos,
mali ang ginawa mo, may pananagutan ba ako doon? Pambihira naman yan, no? So, in general, at talaga namang maraming nabiktima ng extrajudicial killings, ang tama niyan, case by case. So, katulad ng kay Kian Del Santos, good as result, pinanagot ang polis, check. Kay Jimboy, nabotas, inaddress, kinasuhan ang polis, check. O dapat, yung kasalanan ni Pedro, wag namang ipabalikat kay Juan. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi. Hindi ko alam kung nasagot ko yung tanong mo. Hindi, yung viewer ko nagtanong. With regards to that, para maiba naman yung ano natin. Kasi meron din mga anggulo na naririnig naman natin sa balita. Ang nangyari daw po kasi, parang naging anti-poor ang kampanyang ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yung mga tinuturo o mga inaakusahan, mga iniimbestigahan na mga, kumbaga nasa upper tier o high ranking, hindi daw sila nangahuli. So ano pong masasagot nyo tungkol doon? Ano mo, isa lang sasagot ko sa iyo. No? Hindi natin pwedeng tingnan na ganong kalaki. Ang may sasagot ko lang sa iyo, regardless kung malaki o maliit ang involvement sa crime, ang dapat, hindi tayo natin tinitingnan yung, kumbaga sa ano, yung kung ano talaga ang nakikita mo na dapat panagutin, yun ang panagutin. Kasi yung sinasabi mong yung influential o para bang ganun ang gusto mong tukuyan, ay ano yan hindi natin pwedeng i-generalize yan no? Kasi pag tiningnan mo yung extrajudicial killings, gusto mo ba, ikinoconnect mo ba yon? Kinoconnect ako ng mga netizens sa kamatayan. Alam mo, mas madaling mag-solve ng cases. Kumbaga, umpisan mo doon sa basic Nakukuha mo ba? Halimbawa, si Pedro pinatay. O di imbestigan mo. Tapos nakita na identify yung suspect, kinasuhan. So, yun, nakasuhan yung suspect. Nakulong. Kung meron pa siyang sinasabing nasa likod niya, di i-address to. Okay. Hindi pwede tayong mag-jump doon sa conclusion Nakuha mo yung punto ko. Kailangan talaga may due process. Otherwise, hindi mariresolve, hindi pwede yung ikaw may ginagawang masama, mag-iisip agad ako yung iyong kababayan na bilyonaryo, milyonaryo, yung nasa, kailangan masunod pa rin yung due process. Kong, ito naman, kasi syempre mainit din na issue at yun na nga yung nanggaling din sa naging issue sa'yo kay Bernadette. Ano ang pwede yung solusyon sa problema sa corruption? Kasi alam mo, doon naman nanggaling yung brother, alam mo, kasi lalo ngayon nakapasok kayo sa loob ng gobyerno, mas nakita nyo yung mga posibleng pinagsisimulan ng korupsyon. Paano ba natin susolve yan? alam mo, diretsahan tayo. Pag usapang korupsyon, ang tingin ko dyan, cancer. Cancer. At ang pananaw ko dyan, alam mo, siguro, hindi ko alam kung ilang years or decades bago ma-solve yan At ang paniniwala ko talaga dyan, umpisahan dapat yan sa bata Yung bata. Yes. Kasi, ang tanong na malaki na mahirap sagutin, paano mo tuturuan ng bata ng tamang gawa at hindi pagnanakaw at hindi katiwalian kung ikaw mismo tiwali? Yan yung malaking problema dyan na ako, hindi ko alam kung tama ako. Sa ngayon, wala pang makakasagot ng eksakto dyan Mayabang lang. Kung sasabihin, pag-upo ko address ko yung korupsyon. Ang nakikita ko lang na pag-usaping korupsyon, simple Ayaw kong magyabang. No? Wala nang payabangan dito. Pag-usapang korupsyon, and the best thing to do is do your best. Huwag kang magnanakaw, gawin mo yung tama. Malaking contribution na yan Tapos kung nasa position ka at mayroong bakanting position, galingan mo.
Ano yung galingan? Kung interesado ka sa pwesto na yung kailangan kalusin kitang mabuti. Na ikaw na yung the best do sa lahat ng nag-a-apply sa posisyon na yon. Hindi ito kayang ma-address na ganun kadali. Yung nagsasabing pag upo ko, i-address kong korupsyon, lalabas, nako, pasensya kasi nungalingan yan. Malaking problema yan na marami nang sumigaw na ganyan eh. No? Kumbaga, pag nasa posisyon ka na, gawin mo yung the best na alam mong tama. Iupo mo yung mga nakapwesto, nakapareho mo ng pananaw. Pero yung as a whole, sasabihin mo na i-ano mong korupsyon, I think mahirap yan. Talagang, pero ako, may plano ako dyan against corruption. Mamaya, babanggitin ko sa'yo. Baka marinig ng mga kurakot eh. Baka kaya kayo sinisiraan kasi pag po kayo eh. Alam mo bakit? Ganun ang ano ko. Ugali ko kasi pagka may problema, hindi ako mahilig mag-utos. Ano yung example ko? Doon sa problema ng mga motorista, pang-aabuso, ginagawa ko, hindi ko inuutos. Congressman ako, pero hindi mo madidinig sa akin ng LTO, ayusin nyo, you do this, you do that. PNP, ayusin nyo, you do this, you do that. So, with my own capacity, ginagawa ko na ma-address itong problema na to. At nakikita naman nyo yan. So, doon sa balikan ko yung sa usaping korupsyon, malaking problema na yan na parang cancer. No? Ayaw kong maging mayabang sa'yo. Pero mamaya, babanggitin ko sa'yo kung ano yung pinaplano ko against corruption. May secret ba yan? Maririnig nga daw ng mga kurakot eh. Eto, pag sinabi ko ito sa'yo, ang sasagot mo lang yes or no. Yes or no. Pero ito, uumpisahan ko, pero ang nakikita ko, patay na ako. Hindi ko pa nakukuha yung goal. Ganun po kalalim kung ang korupsyon sa ating bayan. Uumpisahan ko, pero malamang patay na ako. Ancient times pa. Hindi ko pa nakukuha yung goal. Di ba kailangan kong di ba, kunyari, senador, palaring ka. Tapos hindi pa rin, baka kailangan presidente na susunod para para matigil na talaga yung korupsyon na yan. Hindi. Hindi ko naman sinusukat yung magagaling na leaders. Wala akong nakikitang presidente na uupo na doon sa 6 years, in the span of 6 years, ma-address niya yung corruption. I don't think so. Kasi ang pinakabara kong naging presidente, yung former president na eh. Hindi niya nagawa eh. Siya na yung pinaka-ano eh, kumbaga sa ano. May nabakal. Kailangan din naman yung kamay na bakal, pero hindi niya nagawa, di ba? Sabi niya, 6 months, ayusin niya yung sa drugs. Hindi, sinabi niya, nagulat siya, hindi niya pala kaya eh. Bakit? Bakit di niya nakaya? O parang ganito, magkakasama tayo. May problema. Sabi ko, within 6 years, 6 months, i-resolve ko yung problema dito sa ating nasasakupan. Ay biglang nakita ko, hindi ko pala kaya. Bakit? Pugay, involved ka rin pala eh. Diba? Doon siya na-surprise eh. So, alam mo, pag niloob ng Diyos na makaupo akong senador, yung tinatanong mo, uumpisahan ko. Pero mind you, patay na ako, hindi pa tapos. Ang ibig ko lang sabihin, maganda yung umpisahan mo, may direksyon, may mararating.